lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na napagkatiwalaan po ng inyong pastor na maging tagapagsalita po ng ating Panginoon sa umagang ito. Kung natatandaan ko po ng tama, unang nakapagpahayag po ako dito ng salita ng Diyos ay 2002. So ako po ay binata pa noon. Ngayon po ang asawa ko ay meron na pong 2 anak. So salamat sa Panginoon sa pagpapalang yon. Kapag naririnig niyo po ang Puerto Princesa City, ano po ang pumapasok sa inyong isipan? Kadalasan pag naririnig po ang Puerto Princesa City, ang salitang Palawan, ang pumapasok sa isipan ng mga tao ay yung underground river, yung Dos Palmas, diba? Yung magagandang isla sa Puerto Princesa. Pagkatapos, pag nabanggit po yung Palawan, pumapasok sa isipan natin yung El Nido, ang Coron. Actually, kinilala po last week lang ng pinakamalinaw na tubig sa buong mundo, tubig dagat, ay nasa Palawan, nasa Linapakan. At nakakatuwa po kasi isa sa mga member namin na nagtatrabaho sa isang media company ang pumunta doon. Sabi niya, Pastor, napakaganda po nung lugar. Kami po ay nandoon ngayon. Hindi po kami namamasyal. Hindi rin po kami tourist guide. Pero madalas nagiging ganun po kami kapag may dumarating. Alam po yan ni Pastor Jun Ibon. No? 2005 po nung nagawi siya sa aming lugar. Ang Palawan o ang Puerto Princesa kung saan po kami nandoon ngayon ay napakagandang lugar. Ito po ay mabilis na lumalago at ito ay dumadami din ang populasyon. Pero ayon po sa ulat ng NSO, ito yung yung latest nila ay hindi pa po lumalabas. Pero nung 2002, ayon sa kanilang ulat, nasa 220,000 ang population noong 2002. And out of 220,000 na mga tao sa Puerto Princesa, 12 lang po ang nagsasabing sila ay mga mananampalataya. 12%. Kung i-differentiate po natin, hihimay natin ng konti, 5% lamang po ng buong 220,000 ang Baptist. Hindi pa po kasama doon hindi lang, pag sinabi nating Baptist, lahat po nang gumagamit ng salitang Baptist. So imagine niyo po kung ilan out of 220,000 ang hindi mananampalataya. Nakakalungkot po ang katotohanan nito dahil mas marami pa ang Iglesia ni Cristo sa aming lugar kaysa sa mga Baptist. Ang nakakalungkot na katotohanan po, sa katapusan ng buwang ito, ang pinakamatandang Baptist Church po sa Puerto Princesa ay magdiriwang ng 71st anniversary, Lord willing. Pero hindi po ganoon kalawak ang sakop ng mga mananampalataya. 82% as of 2002, ang matibay na nagsasabing sila ay mga Roman Catholics. Kami po ay dinala ng Panginoon sa lugar sa kanyang kalooban at kami po ngayon ay ginagamit doon ng Panginoon sa mga nauna dito sa Las Piñas Baptist Church. Marahil inyo pong narinig at nakilala ang aking tatay, si Pastor Joe Malacao. Alam ko, siya po ay nakapag-preach dito nung ako po ay sinlaki pa lang nung aking bunsong anak. No? So matagal na panahon na po yun. At galing po sa Brooks Point, kami po ay dinala ng Panginoon sa Puerto Princesa para mangaral po ng kanyang salita. At kami po ay mag-iisang taon sa June 16, doon po sa Puerto Princesa. Sa biyaya po ng Panginoon, kanyang pinalalago ang gawain at siya ay nagdadala ng mga tao papunta sa church na siyang pinapanalangin po namin. Magdadala siya ng mga mananampalataya at magiging mananampalataya na magiging kabilang sa church. At sabi ng NSO, yung 220,000 noong 2002, ang projection po nila ngayong taon
Sa susunod na taon ay aabot po siya ng 500,000. So kung mananatili pong 82% ay ay Roman Catholic o 5% lamang nito ang mga mananampalataya, so mas marami po ang naliligaw at mas dumadami po. Ang Puerto Princesa ay nagiging, tawag po namin, saluan, tagapagsalo ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa. Lalong higit na po ngayon na masyadong mabaha sa Luzon at sa Visayas at sa Mindanao, doon po lumilipat ang mga tao. So ipanalangin niyo po kami. Kami po kasama ng aking may bahay ay naglilingkod sa Panginoon sa bahagi ng Puerto Princesa. Nasa Santa Monica area po kami, pansamantala. Kami po ay nagre-rent ng isang classroom sa isang school na tinatawag nilang PPSAT, Puerto Princesa School of Arts and Trades. So kung magagawi po kayo sa Puerto Princesa at halimbawang bumisita kayo doon, nagbakasyon kayo doon, meron pong church doon, sabihin nyo lang po sa mga tricycle driver, dalhin nyo ako kung saan may robot. Yung labas po ng school ay may malaking robot na gawa sa lumang owner type jeep. So pag dinala po kayo doon, tanungin nyo lamang po yung guard, nandun po kami sa loob. Meron pong isang classroom na ginagamit namin doon every Sunday. Pagka Wednesday naman po, hanapin nyo na po kami dahil naglilipat-lipat po kami ng lugar kung saan po kami pwedeng magtipon dahil sa ngayon po ay wala kaming permanenteng lugar na pinagtitipunan. Hindi po namin problema yon. Problema po yun ng Panginoon kung saan niya kami ilalagay. Sapagkat hindi naman po yung lugar ang simbahan. Hindi po ba? Tayo ang simbahan, ang mga tao. So hindi yung lugar ang church. Kaya yun ay ginagamit ng Panginoon para tipunin ang kanyang iglesia. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil tinipon niya kami bilang isang church doon po sa gawin ng Puerto Princesa. Dako po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Medyo sa umagang ito, hindi maganda yung pakiramdam ko dahil nandyan po si Pastor Ibon. Pag nagpipreach po ako noon sa BJ, may hawak po yung maliit na papel. Pagkatapos sinusulatan niya po kung ano yung comment at yung critic. So pakiramdam ko, first year ulit ako at siya ay fourth year. So alam niya na po yung distansya namin, ano? First year po ako at siya fourth year. Pero malaking hamon po ang kanyang buhay din sa akin. At siyempre si Pastor Gonzales po ay malaking pagpapala din po sa amin. At sa aking tatay, no, kilala po siya ng aking tatay. Tayo pong lahat ay magsitayo at buksan po natin ating mga Biblia. Kung inyo pong mamarapatin sa 2 Chronicles chapter 34. 2 Chronicles chapter 34. Babasahin lamang po natin bilang panimula ang mula po sa verse 1 hanggang sa verse 7. Pero ang titingnan po natin ay ang buong chapter ng 2 Chronicles at ang 34 at 35. Tapos minsan pwede nyo rin po siyang tingnan sa 2 Kings chapters 22 and 23. Dito po tayo sa ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 34 verses 1 through 7. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia habang aking binabasa. Josiah was 8 years old when he began to reign and reigned in Jerusalem 130 years. And he did that which was right in the sight of the Lord and walked in his ways, in the ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the left. For in the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father. And in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem from the high places and the groves and the carved images and the molten images. And they break down the altars of Baalim in his presence, and the images that were on high above them he cut down, and the groves and the carved images and the molten images he break in pieces and made dust of them, and strewed it upon the graves of them that had sacrificed unto them. Verse 5, and he burnt the bones of the priests unto their altars, and cleansed Judah and Jerusalem. And so did he in the cities of Manasseh and Ephraim and Simeon, even unto Naphtali, with their mattocks around about. Verse 7, and when he had broken down the altars and the groves, and beaten the graves,
the graven images into powder, and cut down all the idols throughout all the land of Jerusalem, of Israel. He returned to Jerusalem. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkupkop at pagkalinga po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon, na patuloy niyo yung pinadadama sa bawat isa sa amin, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo sa bawat sumasampalataya sa inyo. Salamat po, dakilang Ama, sa pagkatunay na hindi po kami karapat-dapat sa biyayang ito, Panginoon. Gayunpaman, sa pamamagitan po ng inyong pag-ibig, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay binilang nyo sa inyong tahanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagpapasalamat po kami, dakilang Ama, sa mga sandaling ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay magtipon sa lugar na ito at purihin at sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Aming dalangin po, O Diyos, na kayo nawa ang humawak sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Alisin niyo po sa aming mga isipan ng anumang agam-agam, anumang alalahanin, Panginoon, anumang bagay na maaaring makahadlang sa focus namin sa inyong mga salita. O Diyos, ang dalangin po ng inyong lingkod sa umagang ito, sa amin pong pagbulay-bulay ng inyong mga salita, huwag niyo nawang hayaan, Panginoon, na kami ay gambalain ng sinuman at ng anuman. Huwag nang sa gayon, Panginoon Diyos, ang inyong mga salita ay maging tagapagbukas ng aming mga puso at isipan, ng aming pangunawa upang makita namin ang inyong naisin sa amin sa mga sandaling ito, O Diyos. Hinihiling ko po sa inyo, malayan niyo pong pakilusin ang banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. At tulungan niyo po kami ngayon pa lamang na magkaroon ng puso na nagpapasako po sa Kanya. Upang nang sa gayon, O Diyos, ang Kanyang pamamalagi sa bawat isa sa amin ay maging kapakipakinabang sa amin patungo sa pagbibigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Dinadalangin ko po, Ama, ang mga sandaling ito, tulungan at gabayan niyo po kami sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Si Josiah po ay isa sa mga hari na sa kanyang paghahari, nalalapit na po tayo sa pagtatapos ng kingdom ng Judah. Kung titingnan natin, si Josiah ay mga anak niya ang pumalit sa kanya at mga anak niya nakaranas ng pagsakop ng bansang Babylon sa kanilang lugar. Si Josiah, ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay 8 taong gulang lamang nung siya ay maglingkod sa Panginoon. Siya ay maging hari ng bansang Israel. Siya ay 8 years old lamang. Pero 31 years po siyang naging hari ng bansang Israel. Ang mga talatang binasa po natin, ito ay bahagi ng kanyang buhay na kung saan si Josiah, sabi po dito sa verse 3, sa edad na 18, 8 taon siya nagsimulang maghari. After 8 years, sabi dito, and in the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David, his father. So hindi siya humiwalay. Ginawa niyang halimbawa si David sa kanyang paghahari sa bansang Huda. At siya ay nanatili doon, ang sabi ng Biblia. At sinimulan niya yung Reformation. Dahil kung titingnan po natin sa mga nauna sa kanya, nagkaroon ng malaking pagpasok ang pagsamba kay Baal sa bansang Huda. Bagamat ito ay naiayos, yung kanyang lolo na si Manase, ang isa sa pinakamasamang hari, actually pwedeng ituring na pinakamasamang hari ng Southern Kingdom, ay ibinalik ito. Pero bago siya namatay, ay humingi siya ng tawad sa Panginoon. Pero itong si Josiah, nakita niya yung mga nangyari sa nakalipas. At nakakatuwa sapagkat sa kanyang, ang sabi ng verse 3, sa kanyang paghahari, sa 8 taon ng kanyang paghahari, ipinahayag niya na ang pagsunod sa Diyos ng kanyang amang si David. At pagkatapos, 4 na taon, pagkatapos noon, ang sabi ng verse 3, and in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem from the high places and the groves and the carved images and the molten images. So hindi lamang siya nag-desire
na ang bansang Huda ay maglingkod sa Diyos. Hindi lamang siya nagnais na makita ang kanyang sarili, yung desire niya hindi lamang para sa kanyang sarili na mapaglingkuran niya ang Diyos ni David, kundi ginawa niya ito na makita rin ito sa mga tao ng Israel, sa mga tao ng Huda. Ninais din ni Josiah na itong mga taong ito na kanyang pinagharian ay sumunod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, mamuhay sa Diyos, manumbalik sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, sinimulan niya ng tibagin, sabi diyan, yung mga lugar ng pagsamba. At ito ay ginawa ni Josiah for 8 years. Pero ang sabi po ng verse 8, now in the 18th year of his reign, when he had purged the land and the house, he sent Shaphan, the son of Azaliah, and Maaseiah, the governor of the city, and Joah, the son of Joahaz, the recorder, to repair the house of the Lord his God. So pagkatapos niyang linisin yung palibot ng Huda sa mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sinimulan niya namang linisin yung loob ng lugar ng pagsamba sa kanyang Diyos. Ito ang isang tao. Gumagawa na siya sa Panginoon. Pwede nating sabihin na naglilingkod na siya sa Panginoon. At nung siya ay pumasok at sinimulan niyang linisin ang loob ng templo ng Diyos, makikita po natin sa verses 14 hanggang 17, nakita nila ang isang sipi ng salita ng Diyos. At noong ito ay binasa ni Josiah, at ito ay binasa kay Josiah, nakita ni Josiah na meron silang isang malaking kasalanan sa Diyos. At ito ang kanilang pagtalikod sa Diyos, at ang sabi ng salita ng Diyos, dahil dito, ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Pwede po natin makita ang verse 25. And sabi, because they have forsaken me and have burned incense unto other gods, and that they might provoke me to anger with all the works of their hands, therefore my wrath shall be poured out upon the place and shall not be quenched. Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, sila ay nakahanda ng tumanggap ng hatol ng Diyos. Pero nakakatuwa po, dahil may pasubali. Sa verse 27, because thine heart, 26 and 27, and as for the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord, so shall ye say unto him, thus saith the Lord God of Israel concerning the words which thou hast heard. Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me, I have even heard thee also, saith the Lord, behold, I will gather thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to thy grave, and in peace, neither shall thine enemies see all the evil that I will bring upon this place, and upon the inhabitants of the same. So they brought the king word again. And verse 31, and the king stood in his place, and made covenant before the Lord to walk after the Lord God, and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book. And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it, and the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. Etong isang tao, nagnais siyang sundin ang lakad ng Diyos. Nagkaroon siya ng pagnanais na lumakad sa kalooban ng Diyos, na ginawa niya pang halimbawa ang kanyang amang si David. Pero nang makita at marinig at mabasa niya ang salita ng Diyos, nagkaroon siya ng mas malalim na pagkilala sa Panginoon at sa galit ng Panginoon sa kasalanan. Kung kaya't siya, nagsimula sa kanya ang paghanap sa Diyos ng buong puso. At sa paglakad niya sa Panginoon, hindi lang siya, kundi maging ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nakipagtipang muli sa Diyos. Bakit? Kapag pinag-usapan po natin ang pagpapanumbalik natin sa Diyos,
o salitang revival na binanggit po ng ating pastor, makikita po natin na ito ay madalas hindi pinapansin ng maraming mga mananampalataya. Ilang mga mananampalataya lamang ang magsasabi, Panginoon, kailangan ko po ng revival. Pero alam niyo po, ang katotohanan, sa bawat paggising natin at sa bawat pagtulog natin, iyon ang dapat nating panalangin. Panginoon, pag-initin mo ang aking damdamin, pag-alabin mo ang aking naisin ng paglilingkod sa iyo, ng pagsunod sa iyo, sapagkat ito ang nararapat masumpungan sa akin bilang isang anak ng Diyos at mananampalataya na nagsasabing sumasampalataya sa buhay at tunay na Diyos. Hindi ko nga alam, natutuwa po ako kasi bungad kanina ni Brother Ronald at ni Brother Willie. Dapat masaya tayo ngayon, hindi po ba? Araw ito ng Panginoon. Pero hindi ko alam kung sino sa atin ang talagang masaya pagkagising niya ay naglulundag o nag-uumapaw sa tuwa ang kanyang puso at sinasabi, linggo ngayon, araw ng Panginoon, nagagalak ako, natutuwa ako dahil nasa simbahan na naman ako. Makikinig ako ng salita ng Diyos. At dahil doon, dahil tayo ay naggagalak, bago natin ginawa yung pa natin gagawin, binuksan natin mga Biblia, at tayo ay nagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Panginoon, ihanda mo po ang aking puso para sa gawain po sa maghapon na aking dadaluhan, kasama ng inyong mga anak. Mas madalas, iniisip natin na ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sila ay nangangailangan ng pagpapanumbalik sa Diyos. Mas madalas, hindi po natin tinitingnan ng ating mga sarili, ano ang tunay kong kalagayan sa harapan ng Diyos. Halimbawa, bumaba ngayon ang Panginoong Jesucristo at tumayo sa ating kalagitnaan. Sasabihin niya, lahat ng may malinis na puso, lahat ng may mga handang puso sa pagtitipong ito, tumayo. Mabilis ka kaagad kaya ang tatayo. Ako yun, Panginoon! Bago pa lamang magsimba, nandun na, hinanda ko na yung sarili ko. Nakakalungkot po, no? Ang sabi ang pagbubulay ng salita ng Diyos, dapat 7 days a week. Pero pagdating ng Sunday, minsan nilalagay natin yung Biblia natin sa tabi. Kukunin lang natin pagpunta sa church kasi daming salita ng Diyos sa church eh. Pero alam niyo po ang totoo, binasa po natin ang buong bahagi ng kronika at ng mga hari patungkol kay Josiah. Ito lang po ang itinuturo nito sa atin, na ang pamumuhay sa Diyos ay pamumuhay ayon sa kanyang mga katotohanan. Mangyayari lamang po ang revival sa buhay ng mga mananampalataya kung ang bawat mananampalataya ay mamumuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Living in God is living according to the truth of His Word. Dumaan na po sa inyo dito marahil si Pastor Lorenzana. Nakaraang taon, nagkaroon sila ng series patungkol sa revival. Isa sa kanyang mga katagang binanggit, revival is God's work. At alam natin yon. Pag pinag-usapan natin ang revival, hinihintay natin ang pagpuspos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Hinihintay natin yon at sinasabi natin, kailan ba mangyayari ito sa atin? Pero hindi lamang po ito gawain ng Diyos sapagkat may bahagi ang bawat isa sa atin at ang bahagi natin ay pagsunod. At hindi tayo pupuspusin ng banal na Espiritu. At hindi tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung hindi tayo namumuhay ayon sa kanyang mga salita. Kung hindi natin pinagbubulayan at pinag-aaralan ang mga salita ng Diyos, at yan mismo ang nangyari kay Josiah at sa bansang Huda, sa Jerusalem. Nung sila po ay nasa harap ng pagnanais na maglingkod sa Diyos,
Nung sila ay nagnanais na maipanumbalik ang pagsamba sa tunay at buhay na Diyos, akala nila tama na lahat ng ginagawa nila. Pero hindi pa pala. Akala nila sapat na sirain nila yung mga lugar ng pagsamba. At ang sabi ng Biblia, pinulbos nila yung mga Diyos-Diyosan. Itinapon ito sa libingan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Kita niyo yung hatol sa kanila, no? At ang sabi, pati yung mga buto ng mga sumasamba, ganun din ang ginawa nila. Pero sa kabila ng ginagawa ng mga bagay nito, hindi pa rin nanunumbalik ang buong bansang Huda sa pagsamba at sa paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat wala yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. True revival begins from the knowledge of the truth of God's Word. Kung gusto nating mapanumbalik tayo sa Panginoon, kung gusto nating maging mainit ang paglilingkod natin sa Panginoon, kung gusto nating maging masigla ang ating mga spiritual na buhay, kung gusto nating muling maging masigasig sa paglilingkod natin sa Diyos, magsisimula tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, nakatulad ni Josiah, napakaraming mga tao, napakaraming mga mananampalataya ang may desire na manatili sa Diyos. Napakaraming mga mananampalataya ang nagnanais na paglingkuran ng Panginoon, nagnanais na hanapin ang Panginoon, pero hindi po yun sapat. Sapagkat kung puro lamang tayo pagnanais, walang mangyayari. Pag tinanong natin, sino ba ang gusto dito na maging masigasig sa Panginoon? Sino ba ang gustong lumago sa pananampalataya? Nakakalungkot lamang po sapagkat minsan akala natin sobrang lago na natin sa pananampalataya na ayaw na nating lumago pa sa pananampalataya. Ang nakakalungkot dahil sa sobrang tagal natin sa pananampalataya, tumanda na tayo sa pananampalatayang ito. Marahil katulad ko ang iba sa inyo, laki sa Sunday school. Pagpasok ko po ng BJMBI, pag binabanggit ko po yung BJMBI, napapatanda kami ng gusto eh. BJMBI kasi inabutan namin eh. Pagpasok ko po ng BJMBI, sabi ko, naku, hindi na ako mahihirapan dito. Halos buong buhay ko, nasa church ako eh. Pero yung unang upo ko po, sabi ko, anong tinuturo ng teacher? Bukod sa English, yung ginagamit niyang medium ng pagsasalita, at bukod sa mahina yung boses ni Mr. Lohop, hindi ko talaga maintindihan yung topic. Labas ako, pumasok ako sa CL, sabi ko, Panginoon, mali. Mali po ako. Akala ko, alam ko na lahat. Pero mali pala. At minsan, ganun tayo mga mananampalataya, akala natin, alam na nating lahat. Si Josiah, pinalaki po siya sa salita ng Diyos. At akala niya, ginagawa niya na ang lahat ng tama. Verses 18 and 19. Then Shaphan, the scribe, told the king, saying, Hilkiah, the priest, hath given me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to pass when the king had heard the words of the law, when he had heard the words of the law, that he rent his clothes. Etong isang tao, gumagawa na siya ng para sa Panginoon sa 12 taon ng kanyang paghahari sa Huda. Kapag tinignan natin, tama naman yung ginagawa niya. Tama po ba? Tama naman, natanggalin niya yung lugar ng Diyos-Diyosan. Tama lahat yun. Walang mali sa kanyang ginawa. Pero kulang. Dahil wala ang presensya ng salita ng Diyos. Kaya itong mabasa sa kanya ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kanyang hinapak ang kanyang damit. Ang sabi ng verse 20, and the king commanded Hilkiah and Ahikam, the son of Shaphan, and Shaphan the scribe, son of Shaphan, and Abdon, the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Asaiah, servant of the kings, saying, Go inquire of the Lord for me and for them that are left in Israel and in Judah concerning the words of the book that is found, for great is the wrath
the Lord that is poured upon us because our fathers have not kept the word of the Lord to do after all that is written in this book. Alam niyo po, minsan naiisip ko hindi ko lang alam kung pumasok na po ito sa isipan ni Pastor Gonzales. Hindi pa man po kami kasing haba ng pero minsan naiisip ko, ano kaya kung gagawin ng Panginoon na yung mga pastor may license to kill? Tapos bawat mananampalatayang pasaway, bang, bang, bang. Sabi ko, Panginoon, medyo mahirap pala yun. Baka dumating ang pakarton, bang! Pati ako, babarilin ko yung sarili ko. Sabi ng isang young people sa church, Pastor, pag graduate ko ng high school, magpupulis ako. O bakit, Brad? Pag nagpulis na ako, Pastor, tuwing Sunday ng umaga, iikutin ko yung mga bahay ng mga member sa church, tapos bibigyan ko ng warning shot, bang! Gising na! Magsimba na tayo! Pag hindi, malait ang iharap-rap ko sa bahay, Pastor. Sabi ko, Brad, medyo violente ka. Huwag ganun. Sobrang violente niya po, wala na po siya sa church ngayon. Hindi na po siya nagsisimba. Nasa Gawing Laguna daw po siya, hindi ko na rin po alam kung anong nangyari sa kanya. Masyadong violente. Pero balikan po natin ito. Gumagawa na siya sa Panginoon. Pero hindi sapat yung kanyang pagnanais na gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sapat yon sapagkat kinakailangan kung nais nating manumbalik sa Diyos, kung nais nating maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon, kung nais nating maging tama ang ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, kinakailangan bumalik tayo sa mga salita ng Diyos. Basahin, pagbulayan, aralin ito. Nakakalungkot. Sa dami ng mga mananampalataya ngayon na may maraming Biblia, hindi na binabasa ang Biblia. Hindi po ba? Noon yung mga tao, nagpapakamatay, magkaroon lang ng Biblia. Ngayon, may Biblia sa cellphone, may Biblia sa tablet, pati sa capsule. May Biblia sa laptop, sa computer, sa desktop. Meron pang maliit na Biblia sa bulsa. May Biblia pa sa kwarto, sa sala. Pero karamihan, kadalasan, palamuti ang Biblia. Kaya maraming mga mananampalataya ang nanlalamig sa paglilingkod at sa pagsunod sa tunay at buhay na Diyos dahil hindi sila namumuhay doon sa basic ng ating pananampalataya. Manalangin, magbasa ng Biblia. Si Josiah, ginagawa niya na, akala niya tama na yung ginagawa niya, pero hindi pala sapat, sapagkat wala pa siya doon sa salita ng Diyos at hindi niya pinagbubulayan ang salita ng Diyos. Hindi lamang tayo dapat magkaroon ng pagnanais, kinakailangan lagyan natin ito ng gawa. At ang gawa na ito, itama natin at ibatay natin sa salita ng Diyos. Kapag hinahanap natin ang Diyos, dapat natin siyang hanapin ng buong puso sapagkat pinaparangalan ng Diyos ang mga nagnanais na hanapin siya, ngunit inaasahan niya na kapag hinanap natin siya, nahanap natin siya ng buong puso. Minsan, binabasa nga natin yung salita ng Diyos, pero for compliance, ano po? For compliance, gusto lang natin, para lang mawala yung guilt na hindi ako nakapagbasa ng salita ng Diyos. Magbabasa ako ng salita ng Diyos. Para lang hindi ko na maisip na hindi pala ako nakapagbasa ng salita ng Diyos, magbabasa ako. Minsan nga, hindi na tayo nagbabasa, nire-recite na lang natin yung verse na naalala natin, yun na yung devotion natin, ano po? Kadalasan, Jesus wept. Ano nga ba nangyari? Bakit umiyak si Jesus? O kung gusto man natin medyo maiksi pa, sabi natin, ito na yung devotion ko ngayon. 1 Chronicles 1:1, Adam, Seth, Enos. Panginoon, nakapag-devotion na ako. Out of my heart pa, sa ulo ko eh. Pero minsan, parang pamatay ng guilt sa puso pag nagbabasa, hindi talaga buong puso.
Hindi talaga yung uupo ka dahil nagbigay ka ng oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos at sa iyong pagbubulay-bulay, may katabi ka pang notebook at kinukuha mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. At pagkatapos ninanamnam mo ito, at pagkatapos mananalangin ka, Panginoon, gamitin mo ang mga salitang ito sa araw na ito sa buhay ko at sa mga susunod pa. At makita natin kung ano yung dapat baguhin sa ating mga buhay. At yun mismo, mga minamahal, ang naramdaman ni Josiah. Aba, ito, ginagawa ko na yung kalooban ng Diyos. Yung alam kong tama. Pero nung malaman niya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, na-realize niya, meron pala akong kulang. Huwag niyo na pong tingnan yung katabi niyo. Tanungin niyo lang yung sarili niyo. Nag-devotion ka ba kanina bago ka pumunta dito? Nag-enjoy ka ba? O nagmamadali ka? O nag-devotion ka lang kasi may Sunday school, merong review na kailangan gawin, o may test, o may memory verse na kinakailangan sa uluhin. Ay, naku. Nag-i-enjoy ba tayo sa salita ng Diyos? Minamahal, ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, kaya po siya tinawag na the basics of faith. Ang ibig sabihin po niyan, dahil ito yung dalawang bagay na hindi dapat mawala sa isang mananampalataya. Mawala na yung paglilingkod mo sa Diyos. Ibig sabihin, pwede kang hindi na umaawit sa choir. Pero nagbabasa at lumalago ka pa rin sa pananampalataya dahil mahalaga ang salita ng Diyos sa iyo. Pero sasabihin ko na sa iyo, kapag naglilingkod ka nagbabasa ka at nagbubulay-bulay at lumalago ka, babalik ka sa choir. Kasi kinakailangan magkaroon ng outlet yung binabasa mo. Gagawa ka ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba? Alam mo, hindi po ako naniniwala na yung paglilingkod sa Diyos para lang sa mga bata. Hindi po ako naniniwala na pag senior citizen ka na, hindi ka na pwedeng maglingkod sa Diyos. Paumanhin po, no? Pero hindi po ako naniniwala ng ganon. Kasi si Moses, 120 years. Walang senior citizen kay Moses eh. Hindi po ako naniniwala doon. Pero bakit maraming mga mananampalataya nang tumagal sa pananampalataya, tumigil sa paglilingkod sa Diyos, o nanlamig ang pananampalataya at nanghina sa Panginoon dahil sa pagtalikod sa salita ng Diyos? Dahil kung tayo ay malapit sa salita ng Diyos, hindi po tayo titigil sa pamumuhay para sa Diyos. Dahil tuloy-tuloy kang makukonbikta at mangungusap ang banal na spirito sa puso mo, sasabihin niya, anak, may problema. Kung kaya't maraming mananampalataya ayaw ng salita ng Diyos dahil gano'n ang sinasabi ng lipunan. Huwag kayong magsalita patungkol sa kasalanan. Huwag kayong magsalita patungkol sa kasamaan. Nasa isip lang yan ng tao. Hindi po. Nasa salita yan ng Diyos. Alam na natin ang salita ng Diyos. Matututo tayong manumbalik sa Diyos. Hindi kadalasang kasama din ng revival ang paglilingkod. Hindi ibig sabihin po na naglilingkod tayo sa Panginoon ay mainit na talaga yung pananampalataya natin. Huwag niyo lang po akong masamahin pag ito po isa sa mga bagay na kinakatakot ko. Pag nagpipreach ako sa ibang church, baka hindi na ako makauwi ng Palawan. Pero alam niyo po, maaaring naglilingkod ka sa Diyos pero hindi ka nagdi-devotion. May isa pang kami sabayan sa Palawan. Alam ko, nabanggit ko na to sa Bicol eh. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Sa pool. Medyo panatag po ang puso ko na dalhin ang salita ng Diyos dahil hindi ko po kayo kilala. So hindi ko po alam yung anong sitwasyon nyo. Pero pag ang salita ng Diyos na bahagi sa atin, minsan makirot sa pool. Pwedeng nasa choir ka, pwedeng nasa Sunday school ministry ka, pwedeng teacher ka, pwedeng nag-visitation ka, pwedeng magaling kang soul winner. Pero wala kang Bible devotions. Tingin mo kaya, tama yon?
Tingin mo kaya mainit ka na sa pananampalataya dahil naglilingkod ka sa Diyos? Maaari tayong naglilingkod din sa Diyos, pero hindi natin sinusunod yung kanyang mga salita. Di ba? Gumagawa tayo sa ministry. Pero nababasa natin yung salita ng Diyos. Nabubulay-bulay natin, nababasa natin. Nagtitestimony tayo tuwing huling linggo ng December at sinasabi natin, salamat sa Panginoon. At muli, nabasa ko na naman ang salita ng Diyos ng buo mula Genesis hanggang Revelation. Well, purihin ang salita ng Diyos. Pero nabasa mo nga siya, nakita mo nga ang mga titik, nabasa mo, nabanggit mo ang mga salita. Ang tanong, gaano naman ito nagdulot ng pagbabago sa buhay mo dahil binasa mo ang salita ng Diyos? Minsan kasi, binabasa din natin for compliance. No? Minsan naman, para sa kayabangan natin, nakailang beses ka na bang nabasa mo yung Genesis hanggang Revelation? Ako nakasampu na. At 10 taon pa lang ako mananampalataya niyan, ikaw. Pero ang totoo, ginagawa lang natin para may pagyabang tayo, pero hindi natin sinusunod kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede tayo naglilingkod sa Panginoon, pero hindi tayo namumuhay sa kanyang mga salita. Sabi nung kaibigan kong preacher, sabi niya, Abel, pinakasimple, para talaga masuri natin kung talagang faithful yan sa lahat ng bagay, tingnan niyo yung mga cellphone ko ipapagamit sa inyo. Sabihin, ipahiram nyo nga yung cellphone mo sa ibang tao at makikita niya kung ano yung laman yan. Di ba? Minsan may mga pasimpleng naka-tune in yan sa FM. Di ba? Pastor, kasi layo ng opisina eh. Kailangan ko ng musika eh. Sabi ko nga kay Mrs. Dito nang galing si Mrs. Ibon, di ba? Ang dami yung musikero dito. Magpa-record kayo na magpa-record. Tapos pakinggan nyo ng pakinggan. Kaysa yung mga salitang makamundo na nagtatanim sa ating isipan ng mga walang kabuluhang bagay ang pinakikinggan natin. Basic, Pangalawa, sabi natin, ang tunay na panunumbalik sa Diyos ay nagsisimula sa pagkaalam ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung gusto nating manumbalik sa Diyos, bumalik tayo sa Biblia. Basahin at pagbulayan natin to. Pangalawa, ang tunay na pagpapanumbalik sa Diyos ay nangyayari bilang bunga ng pagtalikod sa kasalanan. True revival happens as a result of repentance from sin. Chapter 34 pa rin tayo, verse 21. Go inquire of the Lord for me, for them that are left in Israel and in Judah, concerning the words of the book that is found, for great is the wrath of the Lord that is poured out upon us, because our fathers, tinan niyo po, our fathers have not kept the word of the Lord, to do after all that is written in the book. Dahil yung mga ama natin, yung mga ninuno natin, hindi sumunod sa salita ng Diyos, ngayon nakaabang tayo para sa hatol ng Diyos. Sabi ni Josiah, lumapit kayo sa Diyos at magtanong kayo kung ano yung dapat nating gawin. Nabasa natin yung verse 27. Sabi ng Panginoon, para kay Josiah, sabi ng Panginoon, walang problema sa iyo, Josiah. Pagpapalain kita. Pero itong mga taong ito, hindi. Ang ginawa ni Josiah, kung ang pagkilala lang sa kasalanan ang magiging daan para makabalik kami sa Diyos, hindi lang ako ang dapat gumawa nito, kundi ang buong bansang Huda. At nakita po natin yan sa verse 31 hanggang sa verse 33. Buong bansang Huda. Ang pagtalikod po sa kasalanan ay dumarating sa pamamagitan ng pagkilala sa kasalanan. Yung salitang pagsisinungaling, lagi ito nababanggit, pag nagsusolo winning tayo. Makasalanan ka ba? Hindi. Nagsinungaling ka na Makasalanan ka, dapat magsisi ka. Pero pinsan pag mananampalataya na, hindi na pinagsisisihan yung pagsisinungaling. Total, okay naman, mananampalataya naman, okay na yun.
Kahit hindi naman nila malalaman, sinungaling ako eh. Yung kasalanan na ginagamit natin para makonvict ang isang hindi mananampalataya para siya ay sumampalataya sa Diyos. Para bang hindi natin ginagawa at hindi natin pinagsisisihan? Maliit na po yun. Pag naglista tayo ng kasalanan dito, marami pa. Napakarami pa. At hahaba pa yan. Pero gaano tayo nagkakaroon ng marubdob na pagsisisi na ang kasalanan ay dapat nating talikuran? Gaano tayo kadalas nagkakaroon ng malalim na conviction na dahil ito ay kasalanan, hindi ko ito gagawin. Kailan ka huling lumapit sa Panginoon at sabi, Panginoon, napakalaki ng aking kasalanan? Kilala niyo po si Jim Berg? Kilala niyo na marami dito siguro, no? Yung gumawa ng Change into His Image. Alam niyo po ba na nag-aaral siya sa BJU? Estudyante na siya. Mahilig po siya sa pornography. Estudyante na siya. Nakatapos na siya ng 1 taon yata. Pero nung pinagbulayan niya ang salita ng Diyos, sabi niya, lumapit siya sa dean. Sabi niya, Sir, may ko-confess po ako sa inyo. Kahit nandito na po ako sa school, masyado po akong lulong sa pornography. Pwede niyo po akong expel. Pwede niyo akong alisin sa school. Pero gusto ko lamang pong humingi ng tawad. Pwede niyo akong tanggalin sa school bilang estudyante. Gawin niyo na po ang pwede niyong gawin sa akin. Pero alam ko pong mali yung ginawa ko. Mali sa harapan ng Diyos at mali dito sa code natin sa school, code of conduct natin. Humingi po siya ng tawad. Alam niyo po ang nangyari sa kanya? Dahil doon, nanatili siya sa school. Hindi dahil gumagawa siya ng nalulung siya sa pornography, kundi dahil nagsisi siya sa kasalanan yun. No wonder, itong tao na ito, kapag nagsulat patungkol sa counseling, napaka-effective. Dahil naglinis ng puso sa harapan ng Diyos. Pero tayo, gaano tayo ka-effective? Gaano kalakas, gaano katapang ang ating mga puso na magsasalita patungkol sa kasalanan at laban sa kasalanan, sasabihin natin, hindi dapat natin ginagawa ang kasalanan dahil yan ay mali. Gaano tayo magkakaroon ng katapangang ipahayag ang patungkol sa kasalanan kung tayo mismo hindi natin kinikilala na ang kasalanan ay kasalanan. At ito ay hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Verse 33, And Josiah took away all the abominations out of the countries that pertained to the children of Israel and made all that were present in Israel to serve the Lord their God, and all his days they departed not from following the Lord, the God of their fathers. Bakit? Bakit sila nagpatuloy? Dahil nagsisi sila sa kasalanan. At tayong mga mananampalataya, kung hindi natin kikilalanin ang kasalanan sa ating mga puso, at hindi natin ito pagsisisihan sa harapan ng Diyos, hindi tayo maglilingkod at makakapamuhay ng tama para sa Diyos. Pwede tayo naglilingkod, pero hindi natin kinikilala ang kasalanan. By the truth is the knowledge of sin. Hindi lang po yun. Minsan ayaw nating magsimba kasi naririnig natin, may sinasabi si pastor patungkol sa kasalanan, Tapos pag upo natin, hindi lang binanggit ni pastor yung pangalan ko. Sana sinabihan niya na lang ako, kapatid, ikaw ito ang makasalanan, ikaw ito, ituro na lang ako ni pastor. Pero mas madalas si pastor nga walang alam dahil hindi mo naman sinasabi kung ano yung kasalanan mo. Yung mga Sunday school teacher natin, hindi naman alam kasi hindi mo naman sinasabi kung ano ginagawa mong kasalanan. Sinabi mo na ba? Sinabi mo na ba, pastor, ako po ito, namumuhay po ako sa ganitong kasalanan. Enjoy po ako. Pagkatapos magpipreach si pastor o ika-counsel ka laban doon, hindi mo naman ginagawa yun, di ba? Tapos nagagalit tayo sa pastor.
Si pastor, nagsasalita patungkol sa kasalanan. Yun po ang sabi ng Biblia. Sabi ng isang member sa Brooks Point, bakit si Pastor Jason galit na galit pag nagpipreach tungkol sa kasalanan? Sabi ko, ako matutuwa? Sasabihin ko, alam niyo mga kapatid, pangit ng kasalanan. Hindi po ganun. Ang Panginoon, galit na galit sa kasalanan, tapos ang mga lingkod niya matutuwa sa kasalanan. Hindi pwede. Ang pagtalikod sa kasalanan ay dumarating sa pamamagitan ng pag-angkin na tayo ay makasalanan. Hindi tayo tatalikod sa kasalanan kung hindi natin kikilalanin na ang kasalanan ay kasalanan. Hindi rin tayo tatalikod sa kasalanan kung hindi natin kikilalanin na itong kasalanan na ito ay nasa atin. Kapag hindi natin kinilala ang kasalanan, hindi natin tatalikuran. Kapag hindi natin kinilala na meron ito sa atin, hindi natin ito tatalikuran. Nagsisimula sa pag-angkin. Pagkatapos kikilalanin natin gaano ba kabigat ang kasalanan. Pagkatapos, kikilala natin, ganito pala yung bunga ng kasalanan. Minsan, stagnant na yung faith natin, Nagsisimba naman ako eh. Okay na yun. Oo nga, nagsisimba ka nga. Pero punong-puno naman ng kasalanan ng puso at isipan mo. Hindi nga nakikita sa labas. No? Pero kung nakaupo kayo dyan ngayon at iniisip niya na pambihira itong pastor na ito, papatayin ko na ito kung ano na sinasabi. Nasasaktan na yung puso ko. May kasalanan na po yan. Huwag niyo pong isipin yun. Pauwiin niyo po ako ng Palawan. Meron pa pong ministry doon. Ang tunay na pagtalikod sa kasalanan ay nangyayari kapag basag ang puso dahil sa kasalanan. Alam niyo po, ang tanging broken-heartedness na nakakatuwa ay yung broken-heartedness because of sin. Pag na-broken-hearted ka dahil sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, nakakalungkot yon. Pero pag na-broken-hearted ka dahil sa kasalanan, nakilala mong makasalanan ka at nawasak yung puso mo, purihin ng Panginoon, magalak ka. Dahil mayroong pag-asa ng pagpapanumbalik sa iyo, mananampalataya. May pag-asa. Paano tayo mawawasak ang ating puso sa kasalanan? Kinakailangan po natin ng pagpapakumbaba. Alam niyo po yung awit na all to Jesus I surrender? All to Him I gladly bring. Alam niyo po ba, maraming mga mananampalataya na inaawit yan. Ang mali pala. Maraming mga ipokrito na umaawit yan. Sinasabi na all to Jesus I surrender, pero walang pag-surrender sa puso. Patawarin niyo po ako sa paggamit ng salitang yon, pero totoo po yun. Minsan sinasabi ko sa mga kapatid, huwag kayong umawit kung hindi totoo sa puso. Kaya minsan, nakakalungkot kasi pag closing hymn, 3 lang yung umaawit. Yung sabi ko sa Panginoon, okay na po yun, Panginoon. Kaysa naman umawit ang lahat, pero hindi naman nakakalugod sa inyo. Pwede na yung 2 lang. Pwede na yung 1 lang. Minsan, solo na lang nagpapaawit eh. Kasi siya na lang yung tama yung puso sa Diyos. Okay pa rin. Kasi hindi tayo dapat maging ipokrito sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong kalalagayan ng puso natin. Hindi natin makakamtan ang tunay na pagpapanumbalik kung hindi natin makikita ang karumihan ng kasalanan at pagsisihan at talikuran ng mga ito. Wala pong mangyayari. Kahit na buong taon pa tayo magkaroon ng emphasis sa revival sa church na ito, kung hindi magsisisi sa kasalanan, walang mangyayari. Walang mangyayari. Pangatlo, pag mga Baptist po natutuwa pag binanggit na yung pangatlo, po? Dahil ang kasunod yan, conclusion na. Yes. True revival results to godliness. Godliness which is according to the Word of God. Alam niyo po ba may godliness na hindi ayon sa salita ng Diyos? Doon po sa unahan, nandoon yung bamboo organ, May church po doon, di ba? Yung mga tao doon, tanungin niyo kung makadiyos. Sasabihin nila, oo, makadiyos ako. Pareho lang tayo, makadiyos. Nasa simbahan din ako kapag kalinggo.
Pero yung pagkamakadiyos nila, hindi rin batay sa salita ng Diyos. At pwedeng nandito tayo ngayon, sinasabi natin na tayo ay makadiyos, pero yung pagiging makadiyos natin ay hindi batay sa salita niya. Tingnan niyo po, verse 31, chapter 34. And the king stood in his place and made a covenant before the Lord. Ano yung covenant na ginawa niya? Ito ang nangyari kay Josiah. Naglilingkod na siya sa Diyos. Dinisar niya sundin ng Diyos. Nabasa niya ang salita ng Diyos, narinig niya. Nakita niya ang kanyang kasalanan, nagsisi siya. Nung magsisi siya, ito yung ginawa niya. And the king stood in his place and made a covenant before the Lord. Ito yung covenant, unang-una, to walk after the Lord and to walk after the Lord and to keep His commandments and His testimonies and His statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book. Unang-una sabi niya, Panginoon, ito yung una namin gagawin dahil nakita namin mali yung aming ginagawa. Hindi kami namuhay ayon sa inyong mga salita. Ang unang-una namin gagawin, lalakad kami sa inyong mga salita, sa inyong mga kautusan. Magkakaroon daw sila ng pamumuhay ayon sa Biblia. Alam niyo po ako nagwa-wonder bakit itong mga tao na ito, no? Itong mga tao na ito, nakakatuwa sila. Alam niyo yung dahilan? Hindi pa kompleto ang Biblia sa panahon nila, pero pag sinabi lang lumakad sila sa salita ng Diyos, lalakad talaga sila. Sa atin, kompleto na. Pero hindi natin nilalakaran, hindi natin ipinapamuhay. Pangalawa, sabi niya, to keep His commandments. Ingatan, o sa madaling salita, palagi ang gagawin palagi. Ginagawa po ba natin palagi yung salita ng Diyos? Nagdesisyon ka mag-asawa marahil, may basihan ba yung pag-aasawa mo sa salita ng Diyos? Naghanap ka ng trabaho. Ito bang trabaho na ito ay may backup ka ba ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, nung tinanggap mo, nung kinuha, nung pumasok ka sa trabaho na ito, alam mo ba na base sa salita ng Diyos, ito ay tama para sa'yo? Sobra naman yun, pastor. Pag sinabi mong kalooban ng Panginoon yung trabaho mo, dapat hindi siya sasalungan sa Biblia. Dahil kalooban nga ng Diyos eh. Di ba? So dapat may support sa Biblia. Lahat ng bahagi ng buhay natin, palagi ang nakabatay sa salita ng Diyos. Kung kaya't hindi tayo manunumbalik sa Diyos kung tatalikuran at iwawaksin natin at hindi natin pahalagahan ang kanyang mga salita. Walang silbi at walang saysay ang ginagawa nating pagnanais na manumbalik sa Diyos kung hindi natin binabalikan ang salita ng Diyos. Sabi niya, and to perform the words of the covenant. Iingatan, palaging gagawin, hindi lang gagawin, gaganapin, tatapusin. Alam niyo po yung salitang ganap sa Tagalog, di ba? Hindi niya salitang perfect. I will perfect it in my life. Tutuparin, gaganapin ko, eksakto kung ano sinasabi ng Biblia. Mga minamahal, magkakaroon po ang church na emphasis patungkol sa pagpapanumbalik. Hindi po ito magiging kapakinabangan kung hindi natin unang marirealize na kailangan natin ito. At hindi po natin yan marirealize kung hindi natin binabalikan ang mga salita ng Diyos. Hindi natin marirealize na mali yung ginagawa natin, na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos kung hindi tayo bumabalik sa salita ng Diyos. At hindi natin pagsisisihan ang salita, ang kasalanan kung hindi natin pinagbubulayan ang salita ng Diyos. At hindi tayo makakapamuhay sa ating pananampalataya kung hindi natin
pinabasa at pinagbubulayan ng salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina, basic sa spiritual life natin ang mga salita ng Diyos. Kung ito ay basic, dapat ito ay maging basihan ng buhay natin. Sapagkat pag sinabi po nating revival, gusto nating mamuhay sa Panginoon. At ang pamumuhay natin sa Panginoon ay dapat nasa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Babalik tayo. Gaano mo kadalas binabalikan ang salita ng Diyos para hanapin ang kalooban niya? Gaano mo kadalas binabasa ang salita ng Diyos para lumago sa Kanya? Maaaring nandito ka, pero hindi mo binibigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay mo. Maaaring nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo pinatanggap ang katotohanan nito sa buhay mo. Napakarami po ng mga mananampalataya ngayon. Alam niyo po, nakakalungkot. Napakaraming mga nagsasabing mananampalataya ngayon. Pero kapag tiningnan mo ang buhay, walang kaibahan yan sa makadiyos na Katoliko. Anong dahilan? Dahil sa salita ng Diyos, kinakalimutan. Mga minamahal, kung nais nating mapuspos tayo ng banal na Espiritu, kung nais natin na muling pag-alabi ng Diyos ang ating mga puso para sa Kanya, evaluate po natin yung mga puso natin batay sa salita ng Diyos. Pag may nakita po tayong kasalanan, lumuhod tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Pag mong tingnan si kapatid, mas maganda pa naman yung spiritual life ko kay kapatid. Wala po siyang kinalaman sa harapan ng Diyos sa buhay mo. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. Ikaw at ang salita ng Diyos. Gaano kainit ang spiritual life mo ngayon? Gaano kakasigasig sa Biblia? Minsan inisip natin, malago na ako, matagal na ako mananampalataya. Pwede na akong tumigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mali po. Pag tumigil na si pastor sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pa rin nangangahulugan na titigil ka. Si pastor, marahil sabihin natin, masigasig na siya, mas marami na siyang alam sa atin sa salita ng Diyos. Pero tanongin niyo po, hindi nawawala ang salita ng Diyos kasi basic yun. Sayang ang mga panahong gugugulin natin kung hindi natin ito gugugulin batay sa salita ng Diyos. Simulan po natin ngayon. Darating po ang panahon, pag-aalabi ng Diyos yan. Simulan mo ngayon, Panginoon, itong mga salita nyo ay hindi na magiging palamuti ng buhay ko, kundi magiging bahagi ito ng buhay ko. Na kapag tiningnan ang buhay ko, masasabing lang may salita ng Diyos ang buhay ko. Nagtataglay ito ng salita ng Diyos dahil nakabatay sa mga ito na aking buhay. Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang salita ng Diyos sa buhay mo? Dakilang masalamat po sa inyong mga salita. Panginoon, malapit po kami sa inyong harapan sa mga sandaling ito. Sa pagpapahayag po ninyo na inyong mga salita sa aming kalagitnaan, alam po namin, Ama, na meron kayong nais baguhin sa aming mga puso. Na meron pagbabago na inaasahan kayo sa amin. At ang tugon na ito ay hindi manggagaling sa inyo. Ang response sa salita ng Diyos, Panginoon, ay hindi manggagaling sa inyo, kundi sa amin. At kung paano po kami magre-respond sa inyong mga salita, doon po namin mapapahayag kung ano ang magiging kinabukasan ng aming mga spiritual life, kabilang ang kinabukasan ng church na ito.
Panginoon, aking pong dalangin na ang mga salita nyo na ihayag sa aming mga puso ay tumimo, mangusap. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na sa aming kalagitnaan ay may kinausap ang banal na Espiritu at magmamatigas ito, Panginoon. Kung mamarapatin niyo po, aking po idadalangin. Patuloy niyo pong usigin ang pusong ito. Patuloy niyo pong bagabagin hanggat hindi po ito manunumbalik sa inyo. Panginoon, inaasahan niyo po sa amin ang tapat na pamumuhay sa inyo. Tulungan niyo po kami isagawa ito. Ito po ang aming dalangin at ito po ang aming hinihiling sa inyo, Panginoon. Natili po tayo nakayuko at nakapikit. Tawagin po si Pastor. Thank you, Pastor. Habang tayo po patuloy na nanalangin sa Panginoon, pag nagsisimula po tayo ng ating service at ng mensahe, we invite you to pray now. May I invite you to please stand. Tumayo po tayong lahat. Habang tayo po ay matahimik na nalangin sa umaga pong ito ng ating pagkatapos ng ating pong service. Mga kapatid, meron po tayong mensahe na narinig patungkol po sa panunumbalik sa Panginoon. At there are a number of personal and direct questions ang tinanong po sa atin na sa palagay ko po hindi natin dapat hayaan na hindi po natin sagutin. At least sa puso po natin. So ang pangangailangan po ng panunumbalik sa Diyos ay isang bagay po na masyadong mahalaga. Kasi hindi ho tayo maaaring magpatuloy kung ang ating puso po ay unti-unting lumalayo sa Panginoon Diyos. So bago po tayo magtapos, hindi na ho tayo awit pa. Maaring nais mong manalangin at tumugon sa Panginoon Diyos. Pastor, meron pong bagay sa buhay ko na kailangan akong manumbalik sa Panginoon Diyos. Kapatid, hindi ko na sabihin sa iyo kung ano yun. Alam mo yun at alam ng Diyos. Maaring sa umagang ito nais mong sagutin yung katanungan. Mga katanungan na sa pamamagitan ng pagsabi, Oo, Panginoon, tinatanggap ko yung katotohanan na narinig ko ngayong umaga at tulungan mo ako na manumbalik sa iyo. Maaring mo maitasan yung kamay, Pastor. Tulungan niyo po ako mag-pray bago po tayo magtapos. Please help me pray na, yes, sister. Yes, sister. Sister. Salamat, kapatid. Yes, sister. Yes, ma'am. Patuloy niyo po ako ipag-pray, Pastor, na meron pong issue sa buhay ko na kailangan ko sagutin at kailangan ko ang tulong ng banal na Espiritu para manumbalik yung aking pag-ibig sa Diyos. Bago po tayo magtapos, dakilang Diyos na kikilala mo, Panginoon, at naalala mo, Panginoon, ang sino man na tumugon sa umagang ito na sa mga katanungan po, Panginoon, na ibinato po, Panginoon, sa amin sa umagang ito, ay harapin po namin ng katotohanan po, Panginoon, na totoo, Panginoon, nagkulang kami, nagkasala kami sa iyo. At nais po namin ilapit sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso po, Panginoon, na hindi po kami manatili, Panginoon, sa unti-unti at patuloy na panlalamig at paglayo po, Panginoon, sa iyo. Panumbalikin mo ang aming pag-ibig sa iyong salita. Turuan mo kaming manalangin, maging matapat po, Panginoon, sa iyo. Katulad po, Panginoon, ng inyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming